Hello guys, so welcome sa ating second part ng lecture natin. It's all about introduction to Java programming language. So last time ay nag-discuss tayo about the regions of Java. Now we're going to continue and discuss the features of Java, object-oriented programming, and then components of Java PL. We have also the program structure of Java. So before we continue, I would like to shout out my students on OOP IT214 second year Block 1. Okay, let's proceed. Mhm. Okay, so features of Java. We have the features of Java here. So Java is simple, secure, portable, object-oriented, robust, multi-threaded, architectural neutral. We have also interpreted high performance, distributed, and dynamic. Pag sinabi nating simple, it is concise, cohesive set of features that makes it easy to learn and use. So, ibig sabihin, hindi siya ganun kahirap hindi siya ganun kahirap na matutunan yung Java programming language. It's easy, dahil simple nga lang siya. At the same time, nabibilang kasi siya sa high level language, kaya maano natin na medyo madali lang siyang matutunan. Secure. Bakit secure? Kasi nga katulad ng sa ating regions, no, because of the bytecode, kaya naging secure yung ating Java programming language. So hindi siya prone para kapitan ng mga malwares, yung mga worm, Trojan horse, at kung ano pa. So portable siya dahil meron siyang sariling Java runtime environment, ano. So siya ay nagro-run dun sa ating virtual machine, kaya siya tinatawag na portable. So kahit na ang gamit mo ay mobile phone, Android ka, iOS, etc. at kung ano pa, okay lang kasi hindi dependent sa platform, or platform independent yung ating tinatawag na Java. Object-oriented. So, katulad ng mga makabago ngayon na mga programming language, ang Java natin ay object-oriented. So, gumagamit siya nung tinatawag nating philosophy, or object-oriented programming philosophy. Also, robust. Robust. So Java encourage error-free programming by being strictly type and performing runtime checks. So kung mapapansin niyo, kapag kayo nag Java programming, ang Java programming is hindi siya case sensitive eh. Although may pagka case sensitive siya, pero sensitive talaga siya sa mga syntax na ginagamit. Like for example, if you type print, no, kung small letter yung lahat nun, or small letter lahat sila, nag-type ka ng big letter P, no, magkakaroon ka ng error dun sa ating or syntax error. So sa pamagitan nun, mas nagiging kumbaga mas sensitive yung ating source code, at the same time ay mas maiwasan yung mga error dahil sa mga maling pag-read, no, nung source codes. Robust, alam naman natin kung ano yung robust. Yan ay supplement. Hindi, no? So, pag robust nga, robust na nga yun, no? So, multi-threaded. Pag sinabi natin multi-threaded, and Java provides integrated support for multi-threaded programming. That means yung ating sa Java kasi, ang kagandahan nito, pag sinabi natin multi-threaded, maaaring siya makapag-perform ng two tasks at the same time, no? Na sa pamamagitan, no? Ibig sabihin parang naka-multi-processing siya, process yung kaya niyang gawin. So architectural neutral, Java is not tied to any specific machine. So ibig sabihin hindi lang siya pang Windows na architecture, hindi lang siya pang 64-bit, pang 32-bit. So architecture neutral siya. So lahat ng mga architecture ay kaya niyang tumakbo doon. Interpreted, so Java supports cross-platform code through the use of Java bytecode. Sa pamagitan ng Java bytecode na yan, yung pinaka-magic natin, kaya niya mag-perform ng mga task, no, in any platform. Kaya siya tinawag nating interpreted. High performance, dahil nga ang kanyang dahil nga gumagamit siya nung tinatawag nating bytecode, kaya
mas na-optimize yung speed niya sa pag-run, no? Kasi nga tumatakbo lang siya sa sarili niyang, kumbaga sarili niyang environment, yung tinatawag natin Java Virtual Machine. Hindi niya na kailangan na dapat ang processor may ganito kabilis, dapat ganito yung RAM mo at kung ano pa. So we have also distributed, as you can see, no, dahil sa internet sila nag-start, kaya siya tinatawag natin distributed. So ibig sabihin lang nito, kahit saan siya, or rather kumakalat na yung ating Java. We have also dynamic Java programs carry with them substantial amounts of runtime type information that is used to verify and resolve access to objects at runtime. So that means during na time na tumatakbo yung ating program, no, so nandun siya, nag-check siya, bine-verify lahat. Kumbaga, ah, hindi yung tipong pagtapos na yung program, nagro-run na yung program, wala na siyang pakialam kung anong mga nangyayaring changes doon. So mas may iwasan yung mga crashes at kung ano pa sa ating program. Okay? Now, let's proceed. So those are the features of Java. Now, we're going to continue on the next topic, which is the object-oriented programming. So object-oriented programming represents an attempt to make programs more closely model the way people think about and deal with the world. So ibig sabihin, parang similar lang yan sa kung ano tayo nabubuhay ngayon. No? Kumbaga, more on nakafocus siya sa reality. Like sa mga objects na meron tayo dito sa real world. So similar lang din doon yung kanyang focus. So objects. In object-oriented programming, we create software objects that model real-world objects. Like for example, yung mga buttons, switches, at kung ano pa. So, yun din yung nakikita natin pagdating sa object-oriented na programming. Sa mga software natin, like magta-type tayo, meron tayong text box, at kung may button tayo, may gusto tayong i-on at saka i-off. So, button ang ginagamit or buttons. So, software objects are modeled after real-world objects. Kumbaga, uh, yun nga, sinasabi ko kanina, meron tayong mga buttons, meron tayong switches, may mga sliders tayo na halos similar lang din naman sa ginagamit natin sa real world. Like sa volume natin, 'di ba, sa mixer, meron tayong ina-up and down na slider para mahinaan at malaksan yung kanyang tunog. Similar dun sa mga applications na ginagamit natin, kung mapapansin niyo, may mga slider din yan, like yung volume control. 'Di ba, pag hininaan mo at nilaksan mo, ini-slide mo lang siya, parang similar lang din doon. So, an object is a software bundle of variables and related methods. Pag sinabi natin variables and related methods, makikita natin yung mamaya, no? So, classes. Definition: a class is a blueprint that defines the variables and the methods common to all objects of a certain kind. So, for example, katulad nito, ito ang example ng mga classes. Like, for example, car, camera, pencil, and then we have also the clock. So, binubuo yan, guys, ng objects ng tinatawag nating state at saka yung behavior. So, ang state is the variables, and then yung ating behavior is yung tinatawag nating methods. So, like for example, sa state, yung shape, yung color niya, etc. Like for example, sa car, meron siyang gulong, no? Meron siyang window at kung ano pa. So, those are the shape. At then, siyempre, yung color niya. So, behavior naman, yung methods niya is, ano ba yung kayang gawin ng car? Siyempre, kaya niya magbusina. Sa camera naman, kaya niya mag-capture ng photos, no? Sa pencil, kaya niya magsulat. So, those are the methods, and then variables yung tumutukoy sa kanya, na yung sa pencil. Okay? That's all. And then, let's patalastas lang. Now, we have the components of Java programming language. Ito yung bumubuo sa Java programming language. Kapag wala ito, then hindi siya ma-consider as Java program. Something like that. So we have the Java compiler. Siyempre, pag wala tong Java compiler, hindi mako-compile yung ating program. So when you program actually for the Java platform, you write source code, yung source code natin, yung mga codes na, for example, this one, ayan, yung mga codes, source codes na yan. So, yun ay napupunta dun sa tinatawag nating .java na file extension. And then compile them, at pag na-compile mo na yon, magiging .class na siya yung files na yan. Parang katulad sa mga programs natin
Sa Windows, no, meron tayong tinatawag na .executable or .xc. So those are examples of that. Similar lang din that. So Java compiler. We have also the Java virtual machine. During the runtime, the Java virtual machine or JVM reads and interprets yung that class na yan na files and then executes the programs. So, ang ating computer, like for example Windows, hindi niya niraran yung that class. Actually, hindi niya niraran ito. Nagra-run lang yan kapag meron kang JVM sa computer mo. So, pag meron kang JVM, yung that class na yan ay kaya niyang tumakbo. Pero hindi yan literally dun sa machine ninyo nagra-run, kundi nagra-run yan dun sa JVM or Java Virtual Machine. So, yan. Like for example, classifies and executes the program's instructions on the native hardware platform for which the Java virtual machine was written. Ano siya. So the JVM is the heart of the Java language. Write once, run anywhere. So principle. Ito yung kagandahan sa Java kaya siya nabibilang sa top na programming language kasi kapag ikaw programmer, like pag sinabi nating write once, run anywhere, mag write ka ng codes and then pagkatapos mo ma-write yung codes, ma-compile mo na siya, pwede na siya mag-run sa kahit anong platform. Like kung sa mobile, sa desktop, sa laptop, sa tablet, at kung ano-ano pa. So, yun yung tinatawag nating write once, run anywhere. Kasi kapag nag-develop ka ng program like for Windows application, gamit ang for example VB.NET, that no. So, anong nangyayari niyan? Pag halimbawa nag nabenta yung application mo, ang ganda-ganda at sabi ng mga ibang platform like yung sa iOS sila, naka MacBook, gusto rin namin ng ganyang application, etc. at kung ano pa. So, ang mangyayari nun, kailangan mong mag-develop ng program para doon sa iOS mismo. So, kapag naka-Java ka, write once, run anywhere. So, pag na-develop mo na yun, it will run on all the platforms or architecture na meron. Okay, so your code can run on any chipsets for which a suitable JVM implementation is available. Siyempre, kailangan nating install yung tinatawag nating JVM doon sa ating machine. Now, we have also the garbage collector. Ayan. Garbage collector is one of the essential features of Java platform performance. So, kaya nagiging mabilis ang performance ng ating Java, it is because of this one, the garbage collector. So when your Java application actually creates an object instance at runtime, the Java virtual machine automatically allocates memory space for that object from a heap, a pool of memory set aside for your program to use. So the Java garbage collector runs in the background, keeping track of which objects or the application na hindi mo na ginagamit. Tapos pagkatapos nun, kiniklaim na niya yung memory, yung RAM, no? So, pag ganun, ang nangyayari, hindi siya mabigat sa computer. Magiging mabilis yung performance ng computer. Kasi nga, kapag katulad sa ibang application na sa ibang application like sa mga sa sa VB.NET, pag nag-run yung application, pag hindi mo talaga yun pinatay, no, hindi mo in-exit yung form or yung process, ang nangyayari, continuous pa rin yung ano, yung kanyang what do you call this, yung pag-run niya at pag-occupy nung RAM mo, yung memory. So, mangyayari, dahil may occupied yung RAM mo or yung memory mo, magkakaroon ng lag or naglalag minsan. Pero kung sakaling ikaw ay 32 gig naman yung RAM mo, wala namang problema doon. Tapos naka i7 ka. So, yun yung trabaho ng garbage collector. In-ensure niya na yung mga hindi mo na ginagamit na objects ay kanyang tiniterminate para mas ma-free yung space or yung memory para mas mapabilis yung performance. We have also the Java Development Kit. So, when you download the Java Development Kit, ito yung ginagamit natin, no? Kasama na kasi doon yung tinatawag nating compiler and other tools. So kapag ikaw ay magde-develop ka rather ng Java application, so ito yung kailangan mo, yung JDK na tinatawag or the Java Development Kit. So nandito yung mga packages, yung libraries at saka yung mga API na kailangan mo. So we have also the Java Runtime Environment. Ito naman yung kailangan nating i-download if you want, no, na mag-run sa ating machine yung ating mga Java application. So, pag wala kang Java runtime environment,
magkakaroon ka ng problema in running your Java. Kumbaga, hindi siya tatakbo dahil wala nga yung environment na dun siya dapat mag-run. Nandun din actually yung tinatawag nating Java Virtual Machine, no, yung JVM natin. So, the Java runtime environment ay kailangan para sa ating or para mag-run yung ating Java. Okay? Now, we're going to continue our discussion on about the program structure in the next video. I hope na may natutunan kayo. So that's all for today and thank you.